Hello Gemini! Welcome dito sa iyong July reading. Check natin yung mga energies. Thank you so much Gemini kung isa ka dun sa mga nag-like, follow, or subscribe na sa aking channel or page. Thank you rin po dun sa mga matagal ng pabalik-balik, nag-aabang ng mga readings natin. Thank you rin sa mga walang sawang nag-share ng mga readings, pati na rin yung mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription. Yung mga nagpapadala ng support like stars or super thanks, pati na rin sa nag-avail ng private readings ko. Lalong-lalo na doon sa mga ilang taon ko ng clients, okay? Interesado po sa private reading ko, palagi naman pong nakalagay yan sa description. Okay, nandyan po yung pinaka-link papunta doon sa page ko, doon sa blue app. Verified na po yun, may blue check po yung page ko, nag-iisa lang yon. So beware kasi marami pong fake na nagpapanggap na purple tin page. Yung sa akin po may blue check sa right. Okay? Gemini, kuha tayo isa neto. Bilang overall energy ng month mo. The Fates. Okay, this is something na nakatakdang mangyari sa iyo Gemini this month. July. And kapag lumilitaw itong The Fates card na to, this is something na, yung, alam mo yun, parang, hindi mo talaga siya maiiwasan. Ito yung mga circumstances, Gemini, wherein wala tayong control. Ito ay fate karma eh. Oh, 'di ba? Meron talaga mga bagay sa buhay na we will never have control over at ito 'yun. Kumbaga walang personalan, talagang alam mo 'yun, dadaanan mo lang talaga siya, no? Minsan may ganun talaga eh. Hindi para pahirapan ka or whatever, no? May purpose pero siguro wag mo na lang personalin kasi talagang ganyan naman ang buhay, 'di ba? Okay, so meron serenity prayer para dito sa card na to. At yung serenity prayer na yan, Gemini, share ko sa'yo. At ito ay love na love kong prayer na to. Okay, at yung prayer, serenity prayer na yan ay ito. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Yan, kung sa relationship to, may mga tao na hindi na natin mababago kung ano sila or sino sila, yun sila eh. Kaya nga, 'di ba? This is something talaga na wala kang control over. Okay, hindi natin sila mamomold doon sa gusto natin kasi may sarili silang path, may sarili silang kapalaran, 'di ba? Kumbaga, iba yung guhit ng palad mo sa guhit ng palad niya, parang ganun. So hindi ka rin pwedeng mag-complain, hindi mo rin pwedeng i-compare kasi iba-iba naman talaga yung guhit ng palad natin. No, wag niyong pipilosopuhin, pero ang ibig lang sabihin nun, iba-iba yung nakatakda sa atin, iba-iba yung magiging kapalaran natin. Yun ang ibig ko sabihin doon. May mga pangyayari ngayong July na kahit na anong gawin mo, hindi mo talaga mapipigilan or makokontrol. Okay, but I think this is just a temporary situation. Okay? Minsan mahirap intindihin bakit may mga painful things na nangyayari sa atin. Kahit tayo ay
nagpapakabuti. Sabi nga nila, mapaglaro ang tadhana. Okay. Faith is a mystery, di ba? So, importante lang dun is, yun nga, yung serenity prayer na shinare ko sa'yo. Kumbaga, kung paano natin harapin yung buhay natin, yung mga bawat twists and turns pinapadala sa atin, di ba? Sabi nga nila, wala namang ipapadala sa atin na hindi natin kaya eh. Kung meron mang sobra-sobrang hirap, no, tinitrain tayo nun na maging, strong. May purpose yun. Lahat na nangyayari sa atin may purpose. Yun nga lang, meron talagang mga times na hindi na, alam mo yun, wala tayong control. Kumbaga, fated mangyari to kung ano man to. So, tinutukoy niya yung fate card mo. Nasisense ko dito, Gemini, yung mga anxiety mo. Nasisense ko yung ang bigat ng kalooban mo. Pwedeng yung iba sa inyo nadidepress. Very low energy, low vibe, Gemini. Parang down na down yung feeling mo. Nandyan yung parang masyado ka nagwo-worry. Marami ka bang problema ngayon, Gemini? Okay, di ba naalala mo yung shinare ko sa'yo, serenity prayer? Okay, at kung kailangan mo ng support, nandyan naman ang loved ones mo para sabihin mo yung problema mo. Try to keep a positive outlook in life, Gemini, kahit na sobrang negative yung mga nararanasan mo. Kasi may sinabi ako dito kanina na temporary lang yan. Lahat naman ng bagay dito sa buhay natin, sa mundo natin is temporary. Tayo nga, yung katawan natin, temporary lang tayo dito eh. Papass through lang tayo dito, di ba? Oh, may lang tayo, may timer. Oo, kaysa naman gugulin mo yung napakaiksing time natin dito sa mundo, sa pagwo-worry, sa fear, mabubuhay ka na lang sa ganun. Wala rin naman actually maiko-contribute na mabuti sa yan. Walang maitutulong doon sa problema mo. Okay? Yung iba siguro sa inyo, you are dealing with a painful loss. Kasi parang may loss dito eh. Meron ba na maalam, na pet, or kakilala, loved one, family member, o meron kasing bereavement, sorrow. Siguro you're still dealing with grief. Pero kasi, di ba, lahat naman ng bagay lilipas yan. Merong process. Merong timing lahat ng bagay. Okay? Yung iba sa inyo, napaparanoid kayo, nag-overthink, nadidepress, nagkakaroon kayo ng mga anxiety. Sabi ko, iwasan mo yun. Okay? Hindi makakatulong sa'yo, sa health mo, sa lahat. Try to relax. Ayan, no? Mag-pray ka kaya. Mag-pray ka. Magsabi ka sa loved ones mo, pamilya mo, kaibigan mo, sinong pinakamalapit sa'yo. Maghanap ka ng mga bagay like na pwede mong gawin, no? Na like relaxation, kahit na anong bagay, activity na makakatulong sa'yo. Mag-pray ka, manood ka sa yung mga nakaka-entertain o anything. Mag-relax ka, mag-yoga ka, mga ganyan, meditation. Marami pwedeng gawin eh. O lumabas-labas ka, o ayaw mo yung mga sinasabi ko. Basta meron at meron kang pwedeng gawin dyan. Ayan parang gesture niya nagpe-pray. Ako naniniwala ako sa prayer. Lumaki ko nang nakita ko yung miracle ng prayer sa buhay namin.
Wala nang bata ako. Hanggang tumanda ako. Okay. Try mo lang. Basta meron dito mga bagay na wala na sa control mo at hindi mo dapat pahirapan, torturing sarili mo, sisihin yung sarili mo, whatever itong mga nararamdaman mong negative na to tungkol dyan sa bagay na mangyayari or nangyari. Yun lang yung masasabi ko. Pwede kang magsabi sa mga taong malapit sa'yo. Nandyan ang pamilya mo. Don't let etong mga fears na to, anxiety na to, control your life, Gemini. Hindi ka kinreate para magpa-control sa mga ganyan. Okay? Mawawala ka sa tamang direksyon pagka ganun. Walang mangyayari. Walang maidudulot na mabuti sa'yo. You could be dealing also with the person who is manipulative. Nakita mo to. Card na to. Oo, parang itong hand na yan na may, pinupull niya yung strings mo. O tao man yung sinisimbolize ng kamay na yan, o yung mga iniisip mong nakakatakot na yun, etc. Kinokontrol ka nun. Hindi yung mga bagay na yan na magdidikta ng buhay mo. Ikaw ang magmamaniobra ng buhay mo. Although may mga bagay na wala tayong control, yun yung ipinapasa itaas natin. Yun yung sinasabi ko, pinagpipray natin. Diba? Basta meron ditong manipulative person, kung sino man yung jowa mo, yung boss, kung sino man. May parenthood dito, meron bang baby paparating sa family? O nagkaka-start pala ng family, or magsisimula pala ng family, or ewan ko kung kanino yung baby na yan. Pwedeng may babying paparating, pregnancy. Pero pwede rin itong support ng family, diba? Yung sinasabi ko sa'yo, nandyan yung family mo, nandyan yung support. Hindi mo kailangang magmukmuk mag-isa. Okay? So, yung mga mahilig sa numbers, bigay ko sa inyo yung mga lumilitaw na numbers dito sa cards ko. Ano lang yung nakita ko dyan? No more, no less. Yung mga may gusto lang, mahilig sa numbers. 17, 69, 71, 13, 62, 15, 3. Okay? Pwedeng may Taurus Libra energy dito. Medyo may delays ngayon, Gemini, pagdating sa mga transactions sa pera, yung mga ine-expect mong pera. Kita, whatever. So, delay lang naman. Yun na nga, sabi ko nga, may mga bagay dito na, di ba? Hindi mo siya makokontrol. May stress ka lang pagka, alam mo yun, isip ka ng isip, wala ka namang magagawa doon, di ba? Try mo lang, chill na lang, para hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-high blood, magka-wrinkles. Gawa ka na lang nung ibang bagay na meron kang magagawa doon, pero doon sa mga bagay na wala, diba? Wait na lang, mag-pray, ganyan-ganyan, or humingi ka ng tulong sa iba. Okay. May importanteng balita kung nakikita rito. Huwag ka mag-alala, Gemini, kasi lumilitaw naman dito sa Ace of Swords mo kung ano naman itong pinoproblema mo to. Gaano man kahirap yan, temporary lang yan, at saka masusolve yan with the Ace of Swords, no? Kasi nag-appear ito upright. Andito talaga pregnancy, Pregnancy baby. Gemini, meron ditong sneaky person, stalker, nag-o-observe, nagbabantay sa'yo, hindi ko alam kung sino yan. Or meron ka marireceive na chika, balita, or chismis from someone.
So, yun lang. Nakita ko dito, pwedeng may delay when it comes to money. O, ayan, delay talaga, o, yung page. O, ina-expect mo na related sa pera, sa sales, no? Pero eventually, ayan, no? Kung ano man itong pinagdadaanan mong difficult na to, soon matatapos din yan and magiging okay din ng lahat. No? Manunumbalik din yung peace, yung harmony. Okay? Yun naman ang importante doon. O, nawawalan ka ng confidence, bumababa self-esteem mo lahat, bumababa, yung mood mo nag-iiba. Ayan, nakikita ko dito. Nakikita ko dito, no? So, baguhin mo yung energy mo, medyo low. Para maka-attract ka ng mga positive. Okay, kasi pag ganyan lalo yung energy mo, blockage yan eh. Lalong negative yung ma-attract mo. Try mong, sabi ko nga, gumawa ka ng activities para mag-change yung energies mo. Ma-uplift ka. Marami yan. Actually, magsimba ka nga lang, ma-uplift yung ano mo eh. Yung energies mo eh. Ako ganun ah. Ewan ko iba. Kasi parang na-enlighten ka, gagaan yung loob mo, nakapagsabi ka agad, nakapagdasal ka doon, nakahingi ka ng tawad, alam mo yun, all in one na siya eh. Na-bless ka pa, nabindisyonan ka doon. Ako yung kasi Katoliko kami. Okay, meron dito magsosorry o baka si person mo. Baka si person mo yung nag-i-sneak sa'yo dito. O sa love life naman tayo. Meron ikukumpisal sa'yo tong person mo, hihingi ng tawad dyan. Ayan, pwede nga amin siya. Kasi guilty siya eh. Baka hindi kakayanin ng konsensya niya, Gemini. O at least, di ba, meron pa pala natitirang konsensya. O at least magsusorry siya. At least, aaminin niya, mali siya or ano man yung kasalanan niya. Basta parang may pag-amin, confession, guilt and pag-a-apologize itong si person mo. Okay? So, nakikita ko naman na yan, no? Ganda nga ng Empress. Empress. Nabubulol na ako. May abundance naman na paparating sa'yo, Gemini. Kung meron mang delay lang yun. At least darating pa rin, di ba? Darating pa rin yung pera. Maging confident ka lang sa sarili mong abilidad. Oo, para maging abundant ka, ma-attract mo yung mga positive energies. Okay? Ay, ano ba to? Kuha tayo ng closing message for you. Healing the natural world. As our natural surroundings are very much connected with us and our health, loving them unconditionally can only bring a deeper connection to our shared energies, helping to protect and create a safe haven for the animal kingdom will bring guidance to your own life. Wow! So, meron something dito about nature, about healing, about taking care of the environment and the animals. Di ko alam kung paano nagre-relate sa'yo to Gemini. Pwedeng makarelate ka, pwedeng hindi. No? So, parang, ewan ko, parang may something of a reminder. Tapos, yung pinaka-affirmation mo, I am connected to the animal kingdom. O baka, malapit ka sa animals. Pagmahal ka siguro. Mahilig ka sigurong mag-ampo ng mga pusa, ng mga dogs, mga strays, no? Okay? O, maano ka siguro, caring pagdating sa mga plants, sa kapaligiran mo, no? Kumbaga, yung, ano ba tawag dun? Kasi iba, diba, wala silang paki sa environment, diba? Alam nila, bawal nga siga pa ng siga. Diba? Yung mga ganun. Siguro ikaw, maano ka dun, ultimo yung mga papel, nire-recycle mo, siguro ganun ka. Okay. So, ayan, yung mga messages for you, Gemini, this month of July. Sana makatulong sa reading na yan. Take care, babush.